Ang bagay na ito ay hindi isang katang-isip lamang, dahil ito ay tunay at literal na nangyari sa totoong buhay. Mahigit 200 kabataan na bilanggo ang kinitil sa Congo at talagang magugulat ka kung bakit ito nangyari. Kaya naman sa ngayon, wag na nating patagalin pa at manatili ka lamang nakatutok habang inuungkat natin ang nakakikilabot na katotohanan sa likod ng mga malawakang pagkitil sa kabataang bilanggo sa Congo. At suriin na din natin ang mga pampolitika, panlipunan, at kasaysayang puwersang nagtutulak sa trahedyang ito. Isipin mo ang pagiging isang kabataang bilanggo na hinatulan na ng malupit na realidad ng pagkakakulong. Ngayon, isipin mong harapin ang mas malagim na kapalaran pagtatapos ng buhay na walang paglilitis, katarungan o awa. Isang bansang nahaharap sa sirang sistemang pangkatarungan, pampulitikang manipulasyon at mga dekadang kaguluhan. Ngunit ngayong araw, sisilipin natin ang mas malalim na aspeto. Paano pumapasok ang mga pangyayaring ito sa mas malawak na larawan ng sistematikong korupsyon, pandaigdigang pagkakasangkot, at walang tigil na pakikibaka para sa karapatang pantao. Ang isa sa pinakamalalaking dahilan ng kawalan ng katarungan sa Congo ay ang korupsyon. Isang lantad na lihim na ang mga pampublikong opisyal na siyang dapat nagtataguyod ng batas ay madalas na silang lumalabag dito. Ang lagay ay laganap mula sa mga pulis, bantay sa bilangguan hanggang sa mga hukom. At hindi dito natatapos ang problema. Ang napakalaking yaman ng mineral ng Congo ay parehong biyaya at sumpa. Ang mga kumpanya ng pagmimina, lokal at internasyonal ay nagpapalabas ng bilyon-bilyong dolyar mula sa bansa. Ngunit kakaunti sa yamang ito ang nakararating sa mamamayan. Sa halip, ang kayamanang ito ay nagpapayaman sa mga elite na ginagamit ito upang mapanatili ang kapangyarihan habang binabalewala ang paghihirap ng karaniwang mamamayan. Ang pinakahuling trahedya, ang malawakang pagkitil ng mga kabataang bilanggo ay hindi isang hiwalay na insidente. Bahagi ito ng mas malawak na cycle ng sistematikong pagkabigo at pampulitikang pagsasamantala. Ang mga ulat mula sa mga human rights organization ay nagpapahiwatig na dose-dosenang, marahil daan-daan, ng mga kabataang bilanggo ang kinitil sa mga nagdaang buwan. Ang mga detalye ay nakapangingilabot, mga pagsasagawa ng pagkitil, sobrang sikip na kondisyon sa mga bilangguan at mga aligasyon ng pakikialam ng Estado. Ngayon, paano nga ba humantong sa ganito? Upang maunawaan ang krisis, kailangan muna nating tingnan ang sistemang pangkatarungan ng Congo o ang kawalan nito. Ang mga bilangguan sa Congo ay kilala sa kanilang nakapangingilabot na kondisyon, sobrang sikip, malnutrisyon at sakit. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa mahinang infrastruktura. Ito ay tungkol sa sistematikong korupsyon. Ang mga hukom ay madalas na sinusuhulan. Ang mga paglilitis ay walang katiyakan ang pagtatapos. At para sa maraming kabataang bilanggo, nagsisimula ang kanilang pagkakakulong sa mga labag sa batas na pag-aresto. Minsan para sa maliliit na pagkakasala tulad ng pagkuha ng disayo o simpleng pagiging nasa maling lugar sa maling oras. Ang mga kabataang ito ay nagiging biktima ng isang sistemang inuuna ang kapangyarihan kaysa katarungan. Ngunit bakit nagaganap ang mga pagkitil at bakit ngayon? Itinuturo ng mga eksperto ang isang nakakapangilabot na posibilidad, pampulitikang manipulasyon. Sa isang bansang pinahihirapan ng kaguluhan, ang gobyerno ay nahaharap sa napakalaking presyon upang magpakita ng lakas. Ang mga malawakang pagkitil na ito ay maaaring isang nakagigimbal na pagpapakita ng kapangyarihan na naglalayong patahimikin ang mga tumututol at maghasik ng takot. Hindi lamang ito tungkol sa panloob na politika. Ang Congo ay nasa ilalim ng pandaigdigang pagsubaybay, lalo na sa rekord nito sa karapatang pantao. Ang mga pagkitil na ito ay maaari ring magsilbing pansamantalang panakip sa iba pang mga iskandalo tulad ng korupsyon sa sektor ng pagmimina o mga nagpapatuloy na rebel insurgency. Sa likod ng mga bilang ay may mga tunay na tao. Kunin na lang nating halimbawa ang kwento ni Jean-Pierre, isang 19 na taong gulang na inakusahan ng pagkuha ng di kanya na walang ebidensya. Siya ay kinaladkad mula sa kanyang selda at kinitil ng walang paglilitis. Ang kanyang pamilya ay naiwan sa lungkot, naghahanap ng katarungan sa isang sistemang tila idinisenyo upang ipagkait ito. Ang kwento ni Jean-Pierre ay isa lamang sa marami. Ang mga kabataang bilanggong ito ay hindi mga masamang tao. Sila ay mga biktima ng isang sistemang nabigo sa kanila sa bawat aspeto. Upang lubos na maunawaan ang mga pagkitil na ito, kailangan nating tingnan ang mas malawak na pakikibaka ng Congo. Ang bansa ay matagal nang nalulubog sa kaguluhan na may mga armadong grupo na nag-aagawan para sa kontrol sa napakikinabangang yamang mineral. Ang mga labanan na ito ay nagpalikas sa milyon-milyong tao at lumikha ng isang klima ng takot at kawalan ng tiwala. At huwag nating kalimutan
ang pandaigdigang anggulo. Nakikinabang ang mga pandaigdigang korporasyon sa mga yaman ng Congo, habang ang pandaigdigang komunidad ay madalas na nagbubulag-bulagan sa halaga ng tao. Ang mga malawakang pagkitilbang ito ay isa pang kabanata lamang sa mahabang kasaysayan ng pagsasamantala. Ngunit ang mga problema ng Congo ay hindi lamang panloob. Pag-usapan natin ang elepante sa silid, international complicity. Sa loob ng maraming taon, ang mga Western countries at multinational corporation ay tila nakinabang sa kaguluhan sa Congo. Ang demand para sa cobalt, coltan at iba pang mineral na mahalaga para sa mga teknolohikal na produkto tulad ng mga smartphone at electric vehicles ay lumikha ng isang pamilihan na yumayabong sa kawalang tatag. Isipin mo, kung ang katatagan ay magdadala ng pananagutan, maaaring kailangang magbayad ang mga kumpanyang ito ng patas na sahod, sumunod sa mga pamantayan sa kapaligiran o itigil ang pagpopondo sa mga armadong grupo. Ngunit ang kawalang tatag ay nagdudulot ng kita, kaya naman ang tanong, ang mga malawakang pagkitilba ay isa lamang na byproduct ng isang sistemang idinisenyo upang pagsamantalahan ang Congo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga armadong grupo. Habang kadalasang ang pamahalaan ang pangunahing aktor sa mga pagkitil na ito, may malaking papel din ang mga armadong militias. Ang mga grupong ito ay kumokontrol sa malalaking bahagi ng kanayunan at ginagamit ang kawalan ng batas upang magsagawa ng mga hindi magandang bagay at mag-recruit ng mga kabataan, minsan ang mga kabataang bilanggo na nakatakas sa sistema ng hustisya. Ang ganitong sistema ay nagdudulot ng isang mapanirang cycle. Ang mga kabataang desperado para sa kaligtasan ay sumasama sa mga milisya at nagiging target ng parehong pamahalaan at mga kalabang grupo. Dahil dito, ang hangganan ng masama at biktima ay nagiging malabo pa. Sa kabila ng lawak ng mga kalupitang ito, ang media coverage ng buong mundo ay nananatiling minimal. Bakit? Dahil ang mga kwento tulad nito ay hindi nakakakuha ng maraming atensyon sa isang mundong dominado ng mga maiikling panahon ng pansin at mga sensational na headline. Ang sistematikong pagdurusa ng mga tao sa Demokratikong Republika ng Congo ay natatabunan ng mga mas marketable crisis. Ang katahimikan na ito ay nagpapahintulot sa mga salarin na magpatuloy sa kanilang mga gawain. Kung walang internasyonal na galit, walang presyon sa mga gobyerno o mga kumpanya upang baguhin ang mga bagay, at kung walang presyon, magpapatuloy ang cycle. Ngayon, pag-usapan natin ang lalaki sa gitna ng lahat ng ito, si Constant Mutamba. Hindi siya banyaga sa mga intricacies ng legal at political na landscape ng DRC. Kilala siya sa kanyang praktikal na pamamaraan at may reputasyon ng pagiging matatag, ngunit diplomatikong leader. Ngunit huwag magkamali, malaki ang hamon na kakaharapin niya. Mula sa pagharap sa mga public skepticism hanggang sa pamamahala ng international scrutiny, ang pamumuno ni Mutamba ay magiging central sa pag-navigate ng DRC sa mga magulong panahon. Si Constant Mutamba ay itinalaga bilang bagong ministro ng hustisya ng Demokratikong Republika ng Congo matapos maaprubahan ni Pangulong Felix Tshisekedi. Ang pagkakahirang na ito ay naganap sa isang kritikal na panahon para sa sistema ng hustisya ng bansa, habang pinapalakas ng gobyerno ang mga pagsisikap nitong tugunan ang tumataas na instability at insecurity. Isang matibay na pagpapakita ng kanilang pangako laban sa krimen, ang DRC ay nagbigay ng mabigat na parusa sa higit sa 200 individual na may kaugnayan sa kilalang grupong Kumu. Ang mga taong ito ay nahatulang guilty sa malubhang paglabag sa karapatang pantao at mga gawaing nagbanta sa pampublikong kaligtasan sa rehiyon ng Kinshasa. Ayon sa mga opisyal, ang mga hatol ay isang pagsasalamin ng seryosong kalikasan ng mga krimen at bahagi ng mas malawak na pagsusumikap na ibalik ang kaayusan sa isang bansang nahaharap sa malawakang kaguluhan. Habang tinitingnan ng ilan ang mga aksyon ng gobyerno bilang isang kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inaasahan na makakapagdulot ito ng mga pagsusuri mula sa mga human rights advocates dahil sa mga pandaigdigang trend laban sa mga ganitong uri ng parusa. Ang pamumuno ni Mutamba ay magiging sentral sa pagpapatupad ng mga reforma sa hustisya at pagpapalakas ng sistema habang tinatahak ng DRC ang mga komplikadong hamong ito. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang grupo, kundi tungkol sa kinabukasan ng DRC. Habang pinapalakas ng gobyerno ang mga pagsisikap nitong labanan, ang krimen at instability, nahaharap din ito sa malalim na sistemikong mga isyu. Ang reforma sa hustisya, katiwalian, at mga isyu sa karapatang pantao ay magkakaugnay. Ayon sa mga sources ng gobyerno, ang mga bilanggo ay bahagi ng isang plano upang makatakas o nagdudulot ng banta sa pambansang katatagan, ngunit nagsasabi ang mga human rights groups at mga lokal na aktivista ng ibang kwento. Inaangkin nila na ito ay isang premeditated na pagkitil na layong patahimikin ang mga nagsusulong ng oposisyon o itago
ang mga mas malalim na sistematikong bagay. At huwag nating kalimutan ang regional na konteksto. Ang DRC ay nasa gitna ng Afrika, mayaman sa mga yaman at may estratehikong kahalagahan. Ang katatagan dito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga Congolese, kundi para sa buong kontinente. Naranasan na ng DRC ang ganitong klaseng senaryo. Mga investigasyon ay inianunsyo, itinatanggi ang mga paratang, at ang mundo ay lumilipat sa ibang mga isyu. Ngunit magiging iba kaya ang pagkakataong ito? Ang mga buhay ng 200 kabataan ay magpapasimula ba ng tunay na pagbabago? Kaya naman ito ay napupunta sa isang tanong. Sino ang dapat sisihin? Isang rogue na operasyon ba ito ng mga lokal na autoridad sa bilangguan? O may mas mataas pang mga opisyal na may kinalaman? Ang ilang ulat ay nagmumungkahi ng mga utos mula sa mga mataas na ranggong opisyal, habang ang iba naman ay nagsasabing may mga milisya na nakapasok sa sistema ng bilangguan. Hindi ito isang isolated na insidente. Ang sistema mismo ay idinisenyo upang gawing hindi makatao ang mga tao, kaya naman bihira ang pananagutan. Ang kwento na ito ay hindi lamang tungkol sa mga buhay na nawala, kundi tungkol din sa mga buhay na patuloy na nanganganib. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.